안녕하세요, 여러분. I'm Barbie and welcome to my channel, Sakura Wonders. Alam ko yan. Alam ko yan. Ano ulit? Cha-cha. No. Today's episode is a special one because it's part of K-Influencer Mentoring Program. I'm so excited because this is my first time to be part of this amazing program. And I have here today with my mentor and my partner for this K-Influencer Mentoring Program. So we're going to chat all about K-drama, the shows that capture our hearts, the unforgettable moments that made us laugh, cry, and stay up too late just for binge watching the dramas. So please welcome my mentor and my partner for this K-Influencer Mentoring Program, Che Barat. Hi, Che. Paksi. 안녕하세요, Che. How have you been? Eto, okay lang. Medyo maulan. Oo nga, maulan kanina, no, pagpunta natin. So may I ask, how long have you been in the K-Influencer? I've been in the K-Influencer since 2022. So, 3 years, pang third year ko na ngayon. Tama? For me naman, this is my second year sa K-Influencer. Welcome. Welcome to K-Influencer. What made you decide to join the K-Influencer program? Aside from trip to Korea. Yeah, yun syempre yun yung Yes. main purpose, main goal namin. Marami din kasi silang program na yung malalaman mo Korean culture and tradition, and then may mga BOD sila on editing and to grow, yung magpag-grow mo yung YouTube channel mo. So marami silang opportunities na technically sa YouTube, para sa YouTube channel. So, yun. Interesting yung mga nila. Yung mga program. Oo, yung mga program sila. Yun yung maganda sa K-Influencer. Marami kaming natutunan bukod sa produce ng mga content. Meron din program ang K-Influencer on how to shoot our videos, yung mga about copyrights, ganyan, what software apps that we should use. Yes. At saka, ang maganda din sa K-Influencer, marami ka ring nagiging friends. Katulad ngayon, si Ate Che. Newfound friend. Going to our topic today, which is K-drama. So, what K-drama which made you hook? Yung talagang napatuto ka na talaga sa K-drama. Alam ko yan. Alam ko yan. Rewind din, no? Nag-start kasi ako sa K-drama. Lagi kong sinasabi yun. Ang nagpa-inlove sa akin sa K-drama is yung Autumn in My Heart. With Song yun. I Miss You. And Song Hekyo. So, doon nag-start yun. And then, ayun na-inlove na ako sa mga K-drama. Yung Autumn in My Heart, actually napanood ko din. Grabe yung sobrang napaiyak ako dun sa drama na yun. Hindi ko aakalain na ganun yung impact niya. Sa akin naman, hindi K-drama talaga yung una ko napanood. Yung napanood ko is Korean movie. Actually, it was recommended by my cousin. Yun yung My Sassy Girl. My Sassy Girl. Yan yung unang K-movie na napanood ko. Ang galing, ang ganda nung cinematic niya, yung storyline. Parang kakaiba sa usual na pinapanood natin noon. Sino nga ba nag-star doon? Si Chate yun. Yung favorite actor ko si Chate. Simula nun, parang lagi na akong naghahanap ng mga papanoorin na Korean movies. For you, when you watch K-dramas or Korean movies, what do you prefer? Yung with subtitles or being dubbed? With subtitle. Why kaya? Why?
Kasi mas napifeel ko yung yung Korean, yung kwento, kahit nagbabasa ako, yung kwento napifeel ko in Hangul. Kasi, pag dinab niya in English or in our language, sa Tagalog, parang nawawala na yung thrill. Yes. Oo. Ganun. Ako din, I prefer yung subtitle because kahit medyo mahirap magbasa, magandang pakinggan yung mga sinasabi nila. Parang natututo ka rin ng mga Korean words nila, Korean language. Ang nawawala na yung, sa akin, yung emotion, gano'n. Iba kasi yung emotion ng dub, iba din yung emotion nung talagang totoong nag-act nung, yung talagang lines. Language ng, K-drama. Yeah. So, sa Korean drama, what genres do you usually watch? Rom-com. Raider. Yung may mga sinusolve na cases, ganyan. For me din, gusto ko din yung mga rom-com. Kasi, napaka-light ng story. Tsaka kasi, syempre, sa buhay natin ngayon, medyo tough na nga ang life. Syempre, ayaw na nating pahirapan palalo. So, yung mga rom-com, it gives me comfort sa comfort sa buhay dahil naman to OSTs. How important for you yung OSTs in setting the mood for a K-drama? Sorry. Ang laki impact ng OST sa K-drama kasi yun yung nakakapagpa-remember sa'yo nung K-drama. Dun yung K-drama na yan, yung OST na yan. Dun ako napaiyak, dun ako na-in-love, dun ako natakot na, iba-ibang feeling mo dun sa song na, kasi sasabayan mo pa. Alam ko yan, sa K-drama na agad. Kasi, katulad na pag may mga romantic gestures, may pahila-hila ng yun yung mga ganong OST. Doon ka lalo kinikilig, di ba? So, with regards to mga OST song, ano yung favorite mong OST sa song? Or what song na favorite mo? Sa mga drama na While You Were Sleeping yata yun. Yung kay Susie, tsaka kay... kay... Jungsu. Yung... kumanta si Henry Lau. Yung recently, since I'm a Lovely Runner. Yes. Yan, yung Sudden Shower. Yeah, yung shower. Apat sila kumanta na ba? Yung group sila kumanta. Kinanta ng Eclipse doon sa na band doon. Kami nakakilig yun. Lalo na si Beyonce. So, as you said kanina, di ba, you like rom-com. So, which couple naman sa'yo ang favorite mo? The best couple for you in K-dramas? Yung marami silang praise. Scarlett to you. Na yung sinabi ko, si Song Song yun, and Song Hye Kyo ng Autumn in My Heart. And then, si IU. And Lee Jung Ki? Sure? I know. Lee Jung Ki. Mali. Tsaka, syempre, yun, si Love the Runner na naman. Yun yung pinaka, Yeon, at saka si Beyonce. So, at this moment, yun yung pinaka, yung nasa, hindi ko maalis-alis sa isip ko. Couples. Sa akin naman, yung, we go way back sa mga K-dramas. Ang gusto ko yung sa Lovers in Paris. Yeah. Gustong-gusto ko yung palabas na rin yun. Lovers in Paris. Tsaka recently, same din, Lovely Runner. Lovely Runner. Grabing kinilig ko doon. So, di ba, when we watch Korean dramas, di ba, we learn about their cultures, their traditions, saka yung mga current trends nila, like in fashion and beauty. So, from watching it, what culture or tradition have you found most fascinating or yung talagang eye-opening for you? Sa family, yung family ties. Ganyan.
sa mga K-drama, yun yung mga culture and tradition na talagang yung meaningful para sa akin. Yung kailangan, yung ma-adapt mo din talaga pa sa buhay mo. Ganun. Maraming family dramas ang Korean entertainment industry. Usually, nanonood din ako niyan. Every Saturday, Sunday, sa KBS ha. Every Saturday, Sunday, lagi silang may family drama. I don't know lang sa ibang, kasi mostly KBS yung pinapanood ko. Yun, mga family drama. But for me, yung gusto ko sa kanila is yung, talagang nag-hook sa akin before is yung food, tsaka fashion. Yun. Kasi yung food, parang, the way na they ate their food, parang, yung nakaka-inganyo talaga na kumain. Nakakagutom. Oo, nakakagutom talaga. Grabe. Siya, kaya nga nung when I went to Korea last 2017, yun talaga yung una kong pinuntahan restaurant nila. And try their, yung mga local dishes nila, yung kimchi, ganyan. Pero yung una kong na-try nun is solongtang. Alam mo yung solongtang? Parang, bread? Solongtang, di yung oxtail na pinakuluan ng matagal. Tapos yung broth nun. Yun, ang sarap. Grabe, hindi ko makakalimutan yung taste niya. Nalalaway na ako. Tapos may kasama pa siyang rice cake. May ang pagkahiwan. Parang halo-halo. Sarap na. Naman tayo. Sanay ka ba sa manghang? Medyo, kung pagkaya ko yung anghang, kakain talaga ako ng mga anghang. Pero pag hindi ko na kaya, I will stop na. Tsaka yung pangalawang gusto ko sa kanila is yung fashion. Grabe sila manamit. As in, parang... nakikita kita eh. Kaya, di ba, when it comes sa mga fashion shows sa mga Italy, di ba, usually invite mga sila Blackpink, sila Jennie. Ang ganda kasi bihisan pati. Ang ganda nila. Since sa fashion naman tayo, so, meron akong little challenge. Yes. We have a guessing game. So, it's like, papaguess ko sa'yo kung itong fashion item na to or fashion na clothes na sinuot. And you will guess from what K-drama to galing. Oh my goodness. So, let's get started. So, the first item is, actually, sinuot ko siya. So, medyo nahiya ako ipakita, pero sinuot ko siya. At ito siya. Ayan. So, yun. Sa tingin mo, saang K-drama siya? Ting ting! What's up? What's up with Secretary Kim? No. Hindi. Actually, this is, saan ba yan? Queen of Tears. Actually, hindi siya talagang kopyang-kopya. Scene where Jiwon went to Germany para magpa-surgery, pero hindi siya sinamahan ni Kim Spoiler, Soo-yeon. hindi ko pa napapanood Ay, hindi mo pa napapanood. Ang ganda But na. then, Dapat panoorin. it's okay. Galing ka Panoorin mo. naman Ganda na. Sige, panoorin ka yung K-drama na yun. Correct. Kasabay yata yan ni May kasabay siya, di ba? Kasabay pa siya ni Lovely Runner? Kasabay Halos. ata, pero miss known na lang ata ang Lovely Runner. Oo. Oo. Kaya hindi ko siya panood. Kasi I'm hooked up with Lovely Runner. Ay, panoorin mo. Grabe ang ganda. The second one. Here. Business proposal! Actually, hindi ko na pa business proposal, pero hindi. Okay? Actually, title niya is English. 3 syllables. Syllables? Naging Sa charade. Netflix din siya. Ang bida doon is one of the sons of Netflix. Di ba, lagi ang dub sa kanya nun. Son of Netflix. Kasi lagi siya sa Netflix. Yung bidang lalaki. Ay, Chacha. No. Ang title niya is My Demon. Si Song Kang, di ba? Son of Netflix. Lagi nga sa Netflix.
Actually, yan ang suot niya. Hindi Oo. lang kasi ako makita ng top na ganyang plain. So, nag-ano lang ako. Revise ko lang ganyan. So, alam niyo na, hindi ko pa napanood. Ay, di mo pa rin napanood, Maya. Pero panoorin mo yan. Hindi ko napanood yung mga sinasabi, pinapahulaan niya. Oh my gosh. Last Ayun. one. Oh! 3 syllables. Ano? Ay, nagmila. 5. In English, 5. I guess 5 ang syllables. Wala siya sa Netflix. It's Sa Disney on- Plus. Wala View? sa Disney. Ano paano sa View? Prime. Sa Prime. The girl is... Kilala ko yung girl. The lead actress is in What's Wrong with Secretary. The guy naman, the lead guy is... You watch 2 Days, 1 Night. But the guy is one of the cast of that show. Siret? Sirit na. Ayan. The title is Marry My Husband. Ayun. Kasal. Ay! Parang revenge, ano yan, revenge fashion yun. Di ba? Kasi, di ba, nung unang eksena is like, parang lagi siyang Kasi hindi ko rin na napapanood. Kaya, lahat na minano kasi, hindi mo pa rin pala ano. guys, kasi ang daming magagandang K-drama talaga. So, ang hirap mamili kung anong uunahin mo. Correct. Wala po. Yes. For me, pag language kasi, nanonood ako ng different language. Parang, syempre, magbabasa ka ng subtitle. Parang, nagmi-mix up sa isip mo, nanonood ka, nagbabasa ka. Parang, tapos, ang ganda pa ng pinapanood mo. Parang, nalalighten up yung mood mo. Yun. Basta, yun. For me naman, ang what I like about K-drama is straightforward. Kasi, di ba usually, 16 is the most, maximum episode of K-drama. Unless na lang yung mga family dramas nila, yung mga weekend dramas nila, historical. or yung mga historical dramas nila. Hindi sila matagal na anong tawag doon? Yung show nila, hindi nagtatagal ng 1 taon, 2 taon. Yes. Hindi lang nag-focus sa kanila iba-ibang drama. Like, for example, sports drama, medical drama, gano'n. Hindi lang focus talaga sa isang story. Yan. And last question, what is K-drama o impact in your life? Ganyan. Kapag nanonood ako ng K-drama, yun, ulitin ko lang din, nakakapagpagaan siya ng araw ko or pag medyo nadadown. May time kasi minsan may time na medyo down. Parang ayaw mong kumilos, ayaw mong mag-isip, ayaw mong gawin ito o ganyan. Manonood muna ako maghahanap ako ng K-drama na makakapagpa-boost sa akin. Tapos yun, medyo gumagaan na yung pakiramdam ko. Tapos, ayan na siya. Medyo, sige, ayan na, gagawin ko na yung dapat kong gawin sa buhay ko. Ayun. Yun, nakakapagpagaan siya ng buhay ko. Oo nga. Yun talaga impact ng K-drama. Talagang, it gives you comfort, no? When, kapag, yun nga, pag medyo stress ka, pahinga, then K-drama. Pag stress, pahinga, then K-drama. Tapos K-food. K-food, yan. So, that was so much fun, Che. So, thank you for sharing your K-drama journey and playing along with the challenge. Yes. And to all our viewers, I hope you enjoyed our episode as much as we did. And let us know in the comments what are your favorite K-dramas and why. And don't forget to like, subscribe to our channel, Shebaral and Sakura Wonders. And keep exploring the world of K-drama with us. And I'll see you on our next video. Annyeong. Bye-bye. Bye-bye.